Ang pendant na iyan ay pag-aari ng aking anak, sigaw ng negosyante sa waitress, ngunit ang sagot nito ang nagpaiwan sa kanya sa matinding pagkabigla. Mula pa ng umaga ay maliwanag na ang bagong mansyon. May mga truck na dumarating, mga tauhang abala sa pagpasok at paglabas, mga dekorasyong inaayos sa hardin at isang buong pangkat na nagsisikap upang ang pagdiriwang ng ika-20 kaarawan ni Isabela ay maging usap-usapan sa mahabang panahon. Palakad-lakad si Lorenzo, sinusuri ang bawat detalye, binabati ang mga supplier at pinasasalamatan ang bawat isa sa kanilang dedikasyon. Kung sino man ang makakakita sa kanya roon, kalmado, mahinahon at mapagmasid, mahirap isipin na ang lalaking iyon ay minsang nakilala dahil sa kanyang matitinding pagsabog ng galit at mga gabing nilunod sa alak. Nagbago na siya at paulit-ulit niya itong ipinapaalala sa sarili sa tuwing sumisikip ang kanyang dibdib sa bigat ng konsensya. Bumaba si Isabela sa hagdan, suot ang damit na sinusukat pa lamang, pinagmamasdan ng lahat ng may mapanuring tingin. Itinuro niya ang mga ayos ng bulaklak at sinabi, "Hindi ito simetriko, humingi ako ng mas kahanga-hanga." Saka bumaling sa grupo ng ilaw at idinagdag, "Kung hindi magiging perpekto ang mga larawan, uulitin ninyo ang lahat." Mula sa malayo ay minasdan siya ni Lorenzo, huminga ng malalim, at kapag may tauhang umaalis na tila napahiya, lumalapit siya at sinasabi sa mahinahong tinig, "Gawin ninyo ang hiling niya. Mahalaga ang araw na ito para sa amin." Alam niyang hinahayaan niya ang ilang kalabisan, ngunit alam din niyang may mga taon ng emosyonal na pagkukulang siyang dinadala. Sa isip niya, bawat kahilingang natutupad ay paraan upang mabawi ang nakaraan. Isang linggo bago iyon, iginiit ni Isabela ang paglipat sa mas malaking ari-arian. "Tay, hindi na bagay sa akin ang lumang bahay. Kailangan ko ng mas angkop sa aking imahe," matatag niyang sinabi, at hindi nakipagtalo si Lorenzo. Lumagda siya sa mga kontrata. Pinabilis ang mga pagsasaayos at ipinilipat ang mga kasangkapan na para bang nais burahin ang nakaraang kasaysayan. Ang lumang mansyon ay puno ng alaala at marahil siya mismo ay nais ding takasan ng mga iyon. Bandang hapon, habang patuloy ang paghahanda, umakyat si Lorenzo sa opisina upang kumuha ng dokumento. Pagbukas niya ng isang lumang drawer na hindi pa naayos, may nakita siyang nakalimutang larawan sa isang frame. Kuha iyon maraming taon na ang nakalipas. Mas bata siya noon, katabi si Marites, nakangiti sa paraang tila malayo na ngayon. Hawak ni Isabela, na bata pa noon ang kanyang kamay, at sa tabi nila ay si Amara, 5 taong gulang lamang, may suot sa leeg na isang maselang pendant na may nakaukit na simbolo ng pamilya sa ginto. Bumigat ang pakiramdam ni Lorenzo sa tanawing iyon. Naalala niya ang araw na ibinigay niya ang pendant sa bunsong anak bago mag-impake si Marites. Hapon iyon na siya ay wala sa sarili, nakikipagtalo dahil sa alak, ngunit tinawag pa rin niya ang bata at sinabi, "Ito ay sa ating pamilya. Itago mo ito habang buhay, kahit wala ako sa tabi mo." Hanggang ngayon ay naririnig pa rin niya ang munting tinig na sumagot, "Itatago ko, Papa." Pumasok si Isabela sa opisina nang hindi kumakatok at nakita ang ama na nakatitig sa larawan. "Itinatago mo pa rin yan?" tanong niya habang lumalapit sa mesa. Ibinaling ni Lorenzo ang frame upang makita rin niya. Kinuha ang larawang ito bago bumagsak ang lahat. Mahina niyang sabi. Pinagkrus ni Isabela ang mga braso at tiningnan ang pendant sa leeg ng kapatid sa larawan. Ang pangit talaga ng kwintas na iyan, parang lumang alaala ng pamilyang nalugi, bahagya niyang sabi ng may paghamak. Tinitigan siya ni Lorenzo sandali at sumagot, "Hindi iyon tungkol sa halaga, kundi sa pagkakabilang. Iyon ang nais kong dalhin niya nang umalis siya." Nagkibit balikat si Isabela at tumugon, "Umalis siya dahil gusto niya, Tay. Hindi ka dapat manatiling nakatali roon." Hindi inaasahan ni Lorenzo ang tama ng mga salitang yon. Alam niyang hindi iyon ang katotohanan. Hindi pinili ni Amara ang umalis. Si Marites ang nagpasya dahil hindi na niya matiis ang lalaking siya noon. Si Isabela, 8 taong gulang pa lamang, ay piniling manatili sa ama na hikayat ng pangakong ginhawa, bagong damit at buhay na walang kakulangan. Si Lorenzo, dinudurog ng konsensya at nasugatang pagmamataas, ay tinanggap ang desisyong iyon nang hindi ipinaglaban na manatiling magkalapit ang 2 anak. Ibinalik niya ang larawan sa mesa
at halos parang pagtatapat ang sinabi, "Hindi ako naging mabuting ama noon. Marami akong nawala dahil sa alak at nang magising ako ay huli na ang lahat." Bumuntong hininga si Isabela, tila naiinip at sumagot, "Ngayon iba ka na. Walang saysay na pag-usapan pa yan, lalo na ngayong araw." Sinubukan ni Lorenzo na ngumiti at tumango. Ngunit sa loob niya ay patuloy na bumabalik ang alaala ng aksidente ni Marites bilang mabigat na pasanin. Taon na ang lumipas bago niya nalaman ang pagkamatay nito, noong wala na silang anumang ugnayan at walang makapagsabi kung nasaan si Amara. Naghanap siya, kumuha ng mga tao, nagtanong, ngunit ang bakas ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Muling umingay ang paghahanda sa ibaba at lumabas si Isabela ng opisina na sinasabing, "Gusto kong maging perpekto ang lahat ngayon, ayokong may makasira sa gabi ko." Naiwan si Lorenzo ng ilang sandali, hawak muli ang frame. Hinaplos niya ang salamin, nakatingin sa mukha ng bunsong anak, at marahang bumulong, "Nangako akong magbabago, ngunit huli na ang pagbabago ko." Pagbaba niya sa pangunahing bulwagan, nakita niya si Isabela na matatag na nagbibigay ng utos, itinatama ang tindig ng mga waiter, inaayos ang pagkakaayos ng mga mesa at nagrereklamo sa kulay ng mga bulaklak. Lumapit siya at sinikap bawasan ang tensyon sa pagsasabing, "Ginagawa nila ang makakaya nila, anak. Panatilihin natin ang kalmado." Sumagot si Isabela nang hindi pinapalambot ang tono, "Kung hindi ako hihingi, walang siniseryoso." Tumango si Lorenzo, ngunit sa loob niya ay umusbong ang tahimik na takot. Nawala niya ang isang anak dahil siya ay isang lalaking walang kontrol at ngayon ay tinatanong niya ang sarili kung sa pagtatangkang bumawi sa pamamagitan ng pera at pahintulot, hindi ba siya lumilikha ng isa pang anak na hindi marunong tumingin lampas sa sariling refleksyon? Habang unti-unting dumarating ang mga unang bisita sa tarangkahan, huminga ng malalim si Lorenzo at nagpa siyang kailangang maging perpekto ang gabing iyon, hindi lamang para kay Isabela, kundi para rin sa sarili niyang konsensya. Gayunpaman, nang maalala niya ang kwintas na may palawit sa larawan at ang inosenteng tingin ni Amara, naramdaman niyang may bahagi ng nakaraan na hindi pa tuluyang nagsasara at marahil ang tunay na pagtutuos ay hindi pa nagaganap. Kinabukasan, malayo sa mga ilaw ng mansyon at sa kinang ng papalapit na pagtitipon, maagang nagising si Amara sa isang maliit na inuupahang apartment kung saan bawat kasangkapan ay pinagtiyagaan at bawat bagay ay may kwento ng pagtitipid at pagsisikap. Sa edad na 11, payak ang buhay na tinatahak niya kasama ang tiyong si Rogelio, kapatid ni Marites, ang lalaking umako sa pagpapalaki sa kanya matapos ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang ina. Laging sinusukat ng maingat ang kape, maingat ding ginagamit ang gas at pinapatay ang ilaw kapag hindi kailangan. Nasa mesa na si Rogelio nang lumabas siya ng silid, nakatutok sa isang kwaderno ng mga tala kung saan paulit-ulit niyang kinakalkula ang mga gastusin. Itinaas niya ang tingin at sinabi, "Amara, kailangan nating mag-usap ng maayos ngayon. Tumaas ang mga bayarin at hindi ko maaaring magkunwaring maayos ang lahat." Umupo siya sa tapat nito at sumagot, "Alam kong nag-aalala kayo, pero maaari pa akong tumulong ng higit. Kailangan ko lang makahanap ng isang tiyak na trabaho." Mula pagkabata, iisang bersyon lamang ng kwento tungkol sa kanyang ama ang naririnig ni Amara. Iginiit ni Marites na hindi ito isang lalaking marangal at ang pinakamabuting gawin ay kalimutan ang anumang alaala. Maraming alaala ang nabura sa pamamagitan ng matitigas at tiyak na mga salita. Malabo niyang naaalala ang isang malaking bahay at isang yakap na tila malayo. Ngunit tuwing binabanggit niya iyon, sinasabi ng ina, "Pinili ng iyong ama ang maling landas at pinili nating mabuhay. Huwag kang lilingon sa nakaraan." Sa paglipas ng mga taon, naging ganap na katotohanan ang pangungusap na iyon. Ang palawit na suot niya sa leeg, isang maliit at lumang piraso na may nakaukit na sagisag ng pamilya, ay palaging ipinakilalang regalo ng kanyang ina. "Gusto kong may dala kang bagay na kumakatawan sa ating lakas," sabi ni Marites, at kailanman ay hindi nagduda si Amara. Isinara ni Rogelio ang kwaderno ng mga bayarin at huminga ng malalim bago nagpatuloy, "Huli na ang renta at hindi na sapat ang aking pensyon para sa lahat. Sinubukan kong makipag-ayos
pero hindi iyon sapat. Nakaramdam si Amara ng bigat sa dibdib at nagtanong, "Ano ang gagawin natin ngayon?" Nag-atubili siya sandali bago sumagot, "Babalik tayo sa bahay ng iyong ina, iyong pinauupahan niya bago ang aksidente. Matagal na iyong walang nakatira." Kumunot ang noo niya at sinabi, "Palagi ninyong sinasabi na hindi mabuti ang lungsod na iyon para sa atin." Ipinatong ni Rogelio ang mga kamay sa mesa at ipinaliwanag, "Hindi iyon mabuti dahil nagbabalik ito ng mga alaala at dahil may mga taong nakakakilala sa iyong nakaraan. Pero ngayon wala tayong pagpipilian. Kailangan nating magsimulang muli kung saan huminto ang iyong ina." Pagkaraan ng ilang araw, nakahanda na ang mga maleta at iniwan na nila ang maliit na apartment. Tahimik ang biyahe, puno ng mga isipin na hindi nila binibigkas. Pagdating sa dating bahay ni Marites, sinalubong sila ng mga pintuang matagal nang nakasara, mga muebles na nababalutan ng kumot at amoy ng isang lugar na napabayaan. Binuksan ni Rogelio ang mga bintana upang pumasok ang hangin at sinabi, "Hindi ito malaki, pero atin ito at walang makakaagaw sa atin." Maingat na naglakad si Amara sa bawat silid, hinahaplos ang mga pader na tila sinusubukang kilalanin ang isang pamilyar na pakiramdam. Sumagot siya, "Kung dito nanirahan si nanay noon, marahil naging masaya siya kahit sandali." Habang naglilinis at nag-aayos sila ng bahay, nakatagpo si Amara ng isang kahong nakatago sa pinakailalim ng lumang aparador. Sa loob ay may mga litrato, papel at ilang dokumentong nanilaw na sa paglipas ng panahon. Hinawakan niya ang isang larawan, ngunit mabilis na lumapit si Rogelio at inagaw ang kahon mula sa kanyang mga kamay. "Hindi pa para sa iyo ang mga bagay na ito," sabi niya, pilit pinatatatag ang boses. Tinitigan siya ni Amara at nagtanong, "Bakit hindi ninyo kailanman pinag-uusapan ang nangyari bago ang aksidente?" Iniwas ni Rogelio ang tingin at sumagot, "May mga katotohanang nagdudulot lamang ng sakit at nais ng iyong ina na magkaroon ka ng kapayapaan, ipinangako kong igagalang iyon." Hindi na siya nagpilit sa sandaling iyon, ngunit ang kilos ng tiyuhin ay nagtanim ng tahimik na pagdududa sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, nakaupo si Amara sa payak na balkonahin ng bahay at hawak ang palawit sa pagitan ng kanyang mga daliri habang iniisip ang ina. Mahina niyang sinabi sa sarili, "Palagi ninyong sinasabing ito ang ating lakas. Tulungan ninyo akong gawin ang tama ngayon." Kinabukasan, habang lumabas si Rogelio upang ayusin ang mga papeles ng paglilipat at mga pangunahing serbisyo, nagpasya si Amara na hindi siya maaaring umasa na kusa na lamang gaganda ang lahat. Pumasok siyang muli sa bahay, kumuha ng maliit na bag at lumapit sa tiyuhin pagbalik nito. "Hindi ko hahayaan na akuin ninyo ito ng mag-isa. Maghahanap ako ng trabaho rito mismo," matatag niyang pahayag. Sinubukan ni Rogelio na tumutol. "Hindi mo kailangang akuin ang lahat agad, kaya ko pang humanap ng paraan." Umiling siya at sumagot, "Hindi na ako bata. Kung may itinuro sa akin si nanay, ay ang lumaban at hindi ko ito tatakasan." Pinagmasdan ni Rogelio ang pamangkin sa loob ng ilang sandali. Napagtantong ang determinadong dalagang iyon ay taglay ang lakas ni Marites. Marahan siyang tumango at sinabi, "Kung gayon gawin mo yan ng may pag-iingat, pumili ka ng marangal, huwag mong tanggapin ang kahit ano." Ngumiti si Amara ng payapa at sumagot, "Isang pagkakataon lang ang kailangan ko. Ang iba matututuhan ko habang nagtatrabaho." Taglay ang palawit na nakahimlay sa kanyang dibdib at ang pasyang buo na. Lumabas siya sa simpleng pintuan ng dating bahay, determinado na makahanap ng trabaho upang matulungan ang tiyuhin at hindi niya namamalayan, unti-unting lumalapit sa isang nakaraan na hindi pa niya lubusang nakikilala. Habang nakahimlay ang kwintas sa kanyang dibdib at buo na ang pasya, naglakad si Amara sa mga kalye ng lungsod na hindi pa niya lubos na kilala. Pinagmamasdan ang mga bintana ng tindahan, maliliit na negosyo at mga karatulang pansamantalang nakasabit na nag-aanunsyo ng mga bakanting posisyon. Makalipas ang ilang oras, halos magtatanghali na ng hapon, huminto siya sa harap ng isang abalang restauran kung saan may karatulang nakapaskil sa pinto na nagsasabing tumatanggap sila ng mga serbidora para sa isang okasyong gaganapin ng gabing iyon. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Simple ang lugar ngunit maayos, may mga empleyadong abala sa pag-aayos ng mga bandeha
at pagwawasto ng kanilang mga uniforme. Lumapit si Amara sa counter at buong tatag na sinabi, "Nakita ko ang anunsyo sa pinto at handa akong magtrabaho ngayong araw din. Mabilis akong matuto at kailangan ko ang pagkakataong ito." Sinuri siya ng namamahala mula ulo hanggang paa. Napansin ang payak niyang kasuotan at tahimik na tindig. At sumagot, "Malaking okasyon ito. Kailangan ng bilis at tamang asal. Kaya mo bang humarap sa pressure?" Hindi siya nagatubili at tumugon, "Kaya ko, hindi ako maaaring magkamali." Pagkaraan ng ilang minutong pag-uusap at isang maikling pagsubok kung saan nagdala siya ng mga walang lamang bandeha sa loob ng bulwagan, tinanggap siya upang magtrabaho ng gabing iyon. Mabilis siyang binigyan ng mga tagubilin, isang unipormeng inayos ng minamadali at ang adres ng mansyong pagdarausan ng okasyon. Bago siya umalis, hinawakan niya sandali ang kuwintas, tila tahimik na humihingi ng lakas, at sinabi sa sarili na iyon pa lamang ang una sa marami pang pagkakataon. Sa kabilang panig ng lungsod, sa bagong mansyong pilit na pinili ni Isabela, pinangangasiwaan ni Lorenzo ang mga huling detalye ng handaan. Ang kamakailang paglipat ay nagdudulot pa rin ng ilang abala. May mga muwebles na hindi pa tuluyang nailalagay sa tamang pwesto at may inaayos pang mga ilaw sa labas. Bumaba si Isabela sa hagdan na nakabihis na para sa okasyon. Perpekto ang ayos ngunit hindi nasisiyahan sa anumang detalye na hindi eksaktong naaayon sa kanyang imahinasyon. Lumapit siya sa ama at sinabi, "Gusto ko mas kahanga-hanga ang pasukan. Hindi sapat ang taas ng arko ng mga bulaklak at kailangang mas iangat ng mga ilaw ang aking damit kapag bumaba ako." Tumango si Lorenzo at sumagot, "Aayusin ang lahat. Makukuha mo ang gabing nararapat sa iyo." Itiniklop niya ang mga braso at idinagdag, "Hindi ko gusto ang basta magandang gabi lamang. Gusto ko ang gabing hindi nila malilimutan. Kailangang maunawaan ng lahat kung sino ako." Naglakad si Lorenzo sa tabi niya, sinusubukang balansehin ang pagtupad sa mga kahilingan at ang pagpigil sa labis na pag-uugali. Sa isang sandali, maingat niyang sinabi, "Huwag mong ituring ang mga tao na parabang madali silang palitan, narito sila upang tumulong." Sumagot si Isabela nang hindi pinapalambot ang tinig, "Kung hindi ako maghihigpit, walang magbibigay ng kahusayan. Itinuro mo sa akin na ang posisyon ay may kasamang autoridad." Ilang segundo siyang nanahimik, ramdam ang bigat ng sariling pananagutan sa paghubog ng ganoong personalidad at nagtapos lamang sa pagsasabing, "Ang autoridad ay hindi nangangailangan ng panghihiya. Tandaan mo iyon." Pagsapit ng gabi, isinuot ni Amara ang simpleng uniforme at sumama sa grupo patungo sa ibinigay na address. Huminto ang sasakyan sa harap ng matataas na tarangkahan ng mansyon at nanatili siyang nakatigil ng ilang segundo na mangha sa laki ng lugar. Nililiwanagan ng mga ilaw sa hardin ang bawat detalye ng harapan at maririnig na mula sa loob ang banayad na tugtugin. Mahina niyang nabigkas, halos hindi namamalayan. Parang ibang mundo ito. Habang tumatawid sa tarangkahan, kasama ang iba pang empleyado, nadama niya ang malinaw na agwat sa pagitan ng simpleng buhay niya sa bahay ni Marites at ng marangyang kapaligirang nasa harapan niya. Sa pangunahing bulwagan, ang malalaking chandelier ay sumasalamin sa mga mesang maayos. Ang pagkakapila, kumikislap ang mga baso sa ilalim ng planadong ilaw at ang mga ayos na bulaklak ay nakalagay sa bawat bakanting espasyo. Hinawakan ni Amara ng may dobleng pag-iingat ang bandeha, determinado na huwag magkamali. Napansin ng isa sa mas bihasang empleyado ang kanyang kaba at mahina itong nagkomento, "Mukhang sobra ang lahat dito, pero pareho lang ang serbisyo, panatilihin ang kalma at magmasid bago kumilos." Tumango siya at sumagot, "Kailangan ko lang gawin ng maayos. Ayokong mawala ang pagkakataong ito." Samantala, inaayos ni Lorenzo ang kanyang Amerikana sa harap ng salamin sa gilid ng pasilyo, humihinga ng malalim bago harapin ang mga panauhin. Pumuwesto si Isabela sa tuktok ng pangunahing hagdanan, hinihintay ang sandaling gagawin niya ang kanyang marangyang pagpasok. Tumingin siya sa ama at sinabi, "Kapag bumaba ako, gusto kong sa akin nakatuon ang lahat ng mata. Walang dapat umagaw sa sandaling ito." Sumagot si Lorenzo na may kontroladong ngiti, "Ngayon ang araw mo, nasa tabi mo ako." Nagsimulang dumating ang mga unang sasakyan at lalong naging abala ang pasukan. Ang mga eleganteng panauhin ay tumawid sa hardin,
Masiglang binabati si Lorenzo at pinupuri ang karangyaan ng bagong ari-arian. Umikot si Amara sa pagitan nila, nag-aalok ng mga inumin, nakikinig sa usapan tungkol sa negosyo, paglalakbay at pamumuhunan, mga paksang malayo sa mundong nakasanayan niya. Gayunpaman pinanatili niya ang maayos na tindig at mapagmatyag na mga mata. Nang halos mapuno na ang bulwagan, bahagyang humina ang mga ilaw at nagbago ang himig ng musika. Sinimulan ni Isabela ang pagbaba sa hagdanan nang may kumpiyansa habang pumupuno ng palakpakan ng paligid. Pinagmamasdan siya ni Lorenzo nang may pagmamalaki at bahagyang pangamba. Si Amara na nakapwesto malapit sa isa sa mga gitnang mesa ay napatingala dahil sa likas na pag-usisa at nakita ang may kaarawang nasa ilalim ng mga ilaw na papalibutan ng luho at inaasahan. Ang malinaw na kaibahan ng dalawang kabataang ito na pinaghiwalay ng mga pangyayaring hindi pa nila lubos na nauunawaan ay nagsimulang mabuo sa sandaling iyon habang opisyal nang nagsisimula ang handaan at ang gabi ay nangangako ng higit pa sa inaasahan ng sinuman. Ngayon isang maikling pahinga muna upang maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre. Hinihiling namin na isaalang-alang mong pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Isulat ang salitang reenkwentro sa mga komento. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Bahagyang lumakas ang musika at ang handaan ay nagkaroon ng sariling ritmo. Ang mga panauhin ay naglalakad na may hawak na mga baso, umaalingaw-ngaw ang tawanan sa bulwagan at sunod-sunod ang papuri kay Isabela na tinatanggap ang pagbati na para bang bawat salita ay pagpapatibay sa imaheng pilit niyang pinanghahawakan. Gumalaw siya sa pagitan ng mga grupo na may perpektong tindig, ngunit hindi nagtagal ay malamig niyang itinuwid ang isang tao. Nang may isang serbidorang nahuli ng ilang segundo sa pag-aalok ng inumin, sinabi niya sa harap ng lahat, "Kung hindi mo kayang sabayan ang takbo ng isang handaan sa ganitong antas, marahil nasa maling lugar ka." Narinig ni Lorenzo ang pahayag at mahinahong namagitan. "Hayaan mong gawin nila ang kanilang trabaho, anak," nagsisikap ang lahat. Sumagot siya nang hindi ibinababa ang tinig, "Hindi ako tatanggap ng pagkakamali ngayong gabi." Hawak ni Lorenzo ang isang baso lamang ng sparkling na tubig, tahimik na tinatanggihan ang anumang alok ng inuming may alkohol. May isang panauhing nagpilit at nagsabing, "Araw ito ng pagdiriwang, hindi makasasama ang isang baso," at matatag siyang sumagot, "Natutuhan ko na may mga bagay na hindi para sa akin at hindi ko sisirain ang ilang taong pinaghirapan kong buuin muli." Seryoso ang kanyang tinig at napaikot lamang ang mga mata ni Isabela na para bang labis ang pag-iingat na yon para sa isang lalaking nasa ganoong katayuan. Samantala, si Amara ay umiikot sa bulwagan na may dalang tray ng mga baso, nakatuon ng pansin sa bawat hakbang. Sa isang sandali, muntik na siyang makasagi sa isang mesa nang madistract sa matinding galaw ng mga tao. Ngunit naibalansin niya ang tray bago pa may mabagsak. Isang panauhin ang nagsabi ng magiliw, "Mabilis ka, muntik na tayong magkaroon ng aberya," at magalang siyang tumugon, "Paumanhin po sa pagkukulang, hindi na ito mauulit." Maya-maya, nang mapansin niyang kulang ang mga inumin sa isang sulok ng bulwagan, siya na ang kusang nag-ayos ng distribusyon nang walang kailangang magutos. Napansin niyon ng ilan at pinuri ang kanyang pagiging maasikaso. Mula sa malayo ay pinagmamasdan siya ni Isabela at hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagiging komportable ng simpleng waitress na iyon sa espasyong itinuturing niyang kanya. Sa isang sandali, mabilis na tumawid si Isabela sa bulwagan upang batiin ang isang grupo ng panauhin at sa bigla niyang pagliko ay nabangga niya si Amara. Tumagilid ang tray at tumulo ang pulang alak sa maliwanag na damit na suot ni Isabela. Tumahimik ang buong bulwagan ng ilang segundo. Tinitigan ni Isabela ang namantsahang tela at saka ang waitress na may halong galit. "May ideya ka ba kung magkano ang halaga ng damit na ito?" Malakas niyang sabi at napatingin ang marami. Sinikap ni Amara na manatiling kalmado at sumagot, "Lubos po akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko po nakita ang bigla ninyong pagliko. Maaari po akong tumulong maglinis." Itinaas ni Isabela ang boses, "Huwag mo akong hawakan. Hindi katanggap-tanggap ang pagiging pabaya mo."
Napansin ni Lorenzo ang kaguluhan at mabilis na lumapit. Ano ang nangyari? Tanong niya na may tensyon sa mukha. Itinuro ni Isabela ang damit at sinabi, "Tinapunan ako ng alak ng waitress na ito sa gitna ng selebrasyon." Sinubukang magpaliwanag ni Amara, "Nagkabanggaan lang po kami, dumaraan ako at..." Ngunit pinutol siya ni Isabela na may paghamak, "Huwag kang gumawa ng palusot. Dapat mas maingat ka." Bumaling si Lorenzo kay Amara na may seryosong tingin, handang pagsabihan siya upang ipagtanggol ang panganay. "Kailangan mong maintindihan kung saan ka nagtatrabaho," sabi niya, ngunit nang itaas niya ang mga mata, sa mukha ng dalaga ay nanghina ang kanyang tinig. Kitang-kita ang pendant na nakapatong sa simpleng uniforme nito. Lumapit siya ng isang hakbang, tila gustong tiyakin ang kanyang nakikita. "Ang pendant na iyan?" mahina niyang sabi habang inilalapit ang kamay, ngunit hindi hinahawakan. Bahagyang umatras si Amara at sumagot, "Regalo po iyan ng aking ina, suot ko na po mula pagkabata." Lubos na nagbago ang anyo ni Lorenzo. Namutla siya at mas malakas na sinabi, "Ang pendant na iyan ay pag-aari ng aking anak." Muling tumahimik ang bulwagan, ngayon ay dahil sa ibang dahilan. Ipinagpatuloy niya, "Ibinigay ko ang bagay na iyan sa bunsong anak ko nang umalis siya. Hindi iyon kailanman nawala sa pamilya." Tinitigan siya ni Amara na nalilito at sumagot, "Nagkakamali po kayo. Ibinigay po iyan ng aking ina at sinabi niyang simbolo iyon ng aming lakas." Lalong tumindi ang tensyon. Mabigat ang paghinga ni Lorenzo at ang dating konsensya ay nahalo sa mapait na hinala. "Saan mo nakuha iyan?" Giit niya, "Nasa isang ospital ka ba, ilang taon na ang nakalipas, may kilala ka ba sa pamilya ko?" Umiling si Amara at sumagot, "Wala po akong ninakaw kahit kanino. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo." Mas itinaas pa niya ang boses, "Nawala ang bagay na iyan kasabay ng pagkawala ng anak ko. Hindi iyon basta nagkataon lamang." Matalim ang pagmamasid ni Isabela sa eksena. Nang pagmasdan niyang mabuti si Amara, napansin niya ang mga katangiang pamilyar mula sa nakaraan. Ang hugis ng mga mata, ang linya ng mukha, ang ekspresyon kapag nasa ilalim ng presyon. Kinabahan siya sa posibilidad na mapansin din iyon ng ama. Mabilis niyang binago ang tono at sinabi, "Tay, aksidente lamang iyon, hindi kailangang gumawa ng eksena dahil sa isang kwintas." Nagulat si Lorenzo sa sinabi niya, sapagkat inaasahan niyang mas magagalit ito dahil sa nasirang damit. Ipinagpatuloy ni Isabela, "Hindi ito ang tamang oras para pagtalunan iyan sa harap ng lahat. Maaari nating pag-usapan mamaya." Sa kabila ng pagsingit na iyon, nanatiling puno ng galit si Lorenzo. Tinawag niya ang organizer at matatag na sinabi, "Tanggalin ninyo agad ang empleyadang iyan. Ayokong makita pa siyang umiikot dito." Sinubukang sumagot ni Amara, "Kailangan ko po ang trabahong ito. Wala po akong ginawang mali." Hindi siya natinag at sumagot, "Sapat na ang abalang na idulot mo ngayong gabi." Ibinaba ni Isabela ang tingin. Iniiwasan ang tuwirang pagharap sa dalagang sa sandaling iyon ay tila may dinadalang higit pa sa isang simpleng pendant. Umalis si Amara nang mahinahon ang mga hakbang, dinadala ang bigat ng kahihiyan at maling paratang. Bago tuluyang makalabas ng bulwagan, humarap siya kay Lorenzo at sinabi, "Hindi ko po alam kung sino ang anak ninyo, ngunit alam ko kung sino ang aking ina at hindi niya ako tinuruan magnakaw." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Lorenzo habang inakay siya palabas ng organizer. Muling tumugtog ang musika, ngunit hindi na pareho ang atmosfera. Nanatiling nakatayo si Lorenzo ng ilang sandali, nakatitig sa puwang na iniwan ni Amara. Lumapit si Isabela at mahina ang tinig na nagsabi, "Hindi ka maaaring padala sa alaala sa gitna ng ganitong okasyon, nagkataon lamang iyon." Hindi pa rin mapakali si Lorenzo nang sumagot, "Ang mga pagkakataon ay bihirang magkaroon ng parehong mukha, parehong mga mata at parehong pendant." Nagpatuloy ang pagdiriwang sa formal na paraan, ngunit hindi na natural ang ngiti ni Lorenzo. Si Isabela, kahit pilit ibinabalik ang kumpiyansang tindig, ay halatang nabalisa. Ang kinang ng gabi ay nabahira ng isang hindi inaasahang pangyayari at ang imahe ng pendant na nakasabit sa dibdib ng waitress ay hindi maalis sa isipan nilang dalawa. Natapos ng gabi ang pagdiriwang, ngunit hindi nagawang pawiin ng liwanag ng mga ilaw ang pagkabagabag na dinala ni Lorenzo hanggang kinabukasan. Halos hindi siya nakatulog. Pagbaba niya para mag-almusal, nadatnan niya si Isabela na gising na,
Sinusuri ang mga larawan ng selebrasyon sa kanyang telepono. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Umupo si Lorenzo sa mesa at diretsahang sinabi, "Hindi ko maalis sa isip ko ang imaheng iyon." Ang palawit ay nasa leeg niya, eksaktong tulad ng ibinigay ko kay Amara noon. Huminga ng malalim si Isabela at sumagot, "Tatay, pinaghahalo ninyo ang nakaraan at isang pagkakataon lamang. Ang babaeng iyon ay kahawig lang ng kaunti ng isang taong namimiss ninyo." Ipinatong ni Lorenzo ang mga kamay sa mesa at tumugon, "Hindi lang iyon basta bagay. Iyon ang mga mata, ang paraan ng pagsagot. Makikilala ko ang sarili kong anak kahit lumipas ang maraming taon." Iniwas ni Isabela ang tingin at iginiit, "Gumagawa kayo ng pag-asa na maaring makasakit. Wala nang dahilan para buhayin pa ito ngayon." Tumayo siya at lumapit sa bintana, patuloy na nagmumuni. "Ilang taon kong dinadala ang pagkakasala sa pagkawala ni Amara, at kapag may nakikita akong may suot na bagay na pag-aari niya, hindi ko maaaring ipagwalang bahala iyon," mariin niyang pahayag. Matatag na sumagot si Isabela, "Kung patuloy ninyong palalakihin ang ideyang yan, makakakita kayo ng mga palatandaan kahit wala naman." Hinarap siya ni Lorenzo at sinabi, "Hindi ako mag-aakusa ng walang patunay, pero hindi ko rin ipagkakaila ang naramdaman ko." Lumalalim ang tensyon sa pagitan nila, ngunit pinili niyang tapusin muna ang usapan, kahit hindi nabawasan ang kanyang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang oras, sa dating bahay ni Marites, ikinuwento ni Amara sa tiyong si Rogelio ang nangyari. Nakaupo siya sa simpleng mesa ng kusina, hawak ang palawit habang sinasabi, "Tinitigan niya ako na para bang may multo siyang nakikita at sinabi niyang iyon ay pag-aari ng anak niya." Tahimik na nakinig si Rogelio. Bawat salita ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Nagpatuloy si Amara. "Inakusahan niya akong nagnakaw." Nagsalita siya na para bang kinuha ko ito sa isang tao sa ospital. "Pero hindi ako umalis sa tabi ni nanay matapos ang aksidente." Ipinihit ni Rogelio ang mga mata sandali at mahina, ngunit malinaw na sinabi, "Alam kong darating ang araw na ito." Nagulat siya at nagtanong, "Anong araw, tito?" Tumayo si Rogelio, lumapit sa isang lumang aparador at kumuha ng isang folder na nakatago sa likod. Inilapag niya iyon sa mesa at sinabi, "Nangako ako sa iyong ina na poprotektahan kita, at inakala kong ang pagtatago ng bahagi ng katotohanan ay paraan para tuparin ang pangakong iyon." Bumilis ang tibok ng puso ni Amara at sinabi, "Ano ang itinatago ninyo sa akin?" Binuksan ni Rogelio ang folder at inilantad ang mga lumang dokumento, kabilang ang isang sertipiko at ilang litrato na hindi pa niya kailanman nakita. Huminga siya ng malalim at ipinahayag, "Si Lorenzo ang iyong ama." Nabalot ng katahimikan ng kusina. Tinitigan ni Amara ang mga papel na tila hindi niya maunawaan. "Hindi ito maaring totoo. Palaging sinasabi ni nanay na siya ay taong kailangan naming kalimutan." Nanginginig niyang sagot. Umupo si Rogelio sa tapat niya at ipinaliwanag, "Umalis ang iyong ina sa bahay na iyon dahil sinisira ng alak ang lahat. Natakot siyang lumaki ka sa gitna ng mga pagtatalo at pagbabalik sa bisyo, at sinuportahan ko ang desisyon niya." Nagpatuloy siya, "Pagkatapos ng aksidente, pinili kong ilayo ka sa nakaraan. Inakala kong inililigtas kita sa sakit." Namu ang mga luha sa mga mata ni Amara habang sinasabi, "May karapatan akong malaman kung sino ako." May bigat na tumango si Rogelio at idinagdag, "Itinago ko ang mga dokumento dahil alam kong balang araw magtatanong ka. Pero hindi ko inakalang ganito, magsisimula ang muling pagkikita." Tumayo si Amara at lumapit sa pinto. Pilit inaayos ang magulong isip. Inakusahan niya ako ng mali, pero mukhang desperado rin siya, na para bang may hinahanap siyang matagal nang nawala, sabi niya. Sumagot si Rogelio, nawala sa kanya ang anak niya, at marahil hindi niya alam kung paano haharapin iyon. Hinarap niya ang tiyuhin at mariing sinabi, kailangan kong tingnan siya sa mata at marinig ang katotohanan mula sa kanya. Hindi ako maaaring magpatuloy na may ganitong pagdududa. Pagkalipas ng ilang araw matapos mag-isip at mag-ipon ng lakas ng loob, naglakad si Amara patungo sa bagong mansyon. Hindi na siya natakot sa mataas na tarangkahan at sa kahangahangang harapan nito tulad noong gabi ng pagdiriwang. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang palawit sandali at pinindot ang kampanilya. Umalingaw-ngaw ang tunog at makalipas ang ilang segundo ay bumukas ang pangunahing pinto.
Lumabas si Lorenzo, wala ang matigas na tindig ng gabi ng selebrasyon, tanging pagod at pag-uusisa ang mababakas sa mukha. Nang makita siya roon, nakatayo sa harap niya, pinagmasdan niya ito ng mabuti. Hindi may galit kundi may halong pagkagulat at pagkilala. Lumapit siya ng isang hakbang at sinabi, "Akala ko marahil hindi na kita muling makikita." Matatag na sumagot si Amara, "Nandito ako dahil kailangan kong malaman kung bakit ninyo sinabi na iyon ay pag-aari ng inyong anak." Muling tumingin si Lorenzo sa palawit at pagkatapos ay sa mukha niya. "Pumasok ka, pakiusap," sabi niya, nagbigay daan sa pintuan. Nag-atubili siya sandali ngunit tumawid sa loob. Ang katahimikan sa bahay ay tila mas mabigat kaysa sa katahimikan ng pagdiriwang. Isinara ni Lorenzo ang pinto at idinagdag, "Kung nandito ka, nararamdaman mo rin na may kailangang linawin." Tinitigan siya ni Amara at sumagot, "Nalaman ko na maaaring kayo ang aking ama at hindi ako aalis dito nang hindi naririnig ang katotohanan." Huminga ng malalim si Lorenzo, dama ang bigat ng mga salitang kailangang sabihin at itinuro ang sala. "Kung ganon, pag-usapan natin ang lahat, walang itatago," pahayag niya. Batid na ang pagkikitang iyon ay maaring magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Makalipas ang ilang oras mula nang pumasok si Amara sa mansyon, napuno ang sala ng mga dokumentong nakakalat sa mesa sa gitna. Naglabas si Lorenzo ng mga lumang folder, mga litratong matagal nang nakatago, at mga tala na nagpapatunay ng mga petsa, tirahan, at mga ugnayang matagal niyang iniwasang balikan. Nanatiling nakaupo si Amara, nakatutok sa bawat detalye, habang hawak ni Lorenzo ang sertipikong iningatan ni Rogelio. Matatag ang kanyang tinig bagaman may halong emosyon nang sabihin niya, "Wala nang pagdududa. Ikaw ang aking anak, at hindi ko na maaaring ipagkaila ang nasa harapan ko." Huminga ng malalim si Amara bago sumagot, "Lumaki akong naniniwalang kayo ay taong dapat kalimutan. Ngunit ngayon kailangan kong maunawaan kung bakit itinago ang lahat." Pinatong ni Lorenzo ang mga siko sa kanyang mga tuhod at nagsalita ng walang paligoy. "Nagkulang ako noong kayo ang higit na nangangailangan sa akin. Hinayaan kong kontrolin ng alak ang aking mga desisyon at itinaboy ko ang inyong ina. At nang mapagtanto ko kung ano ang nawawala sa akin, ay huli na ang lahat." Itinaas niya ang tingin at idinagdag, "Ilang taon akong nagsikap magbago, hindi lamang para sa sarili ko, kundi dahil alam kong kung sakaling mabigyan ako ng pagkakataong makatingin muli sa iyong mga mata balang araw, kailangan kong maging karapat-dapat." Hinawakan ni Amara ang kwintas at sinabi, "Hindi ko kailangan ng perpektong ama, kailangan ko ng amang nagsasabi ng totoo at hindi nawawala." Tumango si Lorenzo at sumagot, "Hindi na ako mawawala muli. At kung papayagan mo ako, nais kong buuin muli ang lahat ng nasira." Naputol ang usapan nang marinig ang matatag na mga yabag na papalapit. Pumasok si Isabela sa silid, alam na may mahalagang bagay na nagaganap. Tiningnan niya ang mga dokumento at saka si Amara at malamig na nagsalita, "Kung ganoon pala, kumakatok na ang nakaraan." Tumayo si Lorenzo at nagpahayag, "Hindi siya nakaraan, kapatid mo siya." Napatawa ng bahagya si Isabela at tumugon, "Hindi basta lumilitaw ang kapatid matapos ang napakaraming taon, mas mukhang interes kaysa pamilya ito." Diretsyong hinarap ni Amara si Isabela at sinabi, "Hindi ako naparito para sa pera, naparito ako para sa katotohanan." Lumapit pa si Isabela at nagpatuloy, "Ang katotohanan ay dumating ka sa eksaktong sandali. Matapos ang isang engrandeng handaan, alam mo kung sino siya at kung ano ang mayroon siya." Matatag na pumagitna si Lorenzo, "Tigilan mo na, nagiging hindi ka makatarungan." Humarap si Isabela sa ama at sumagot, "Hindi makatarungan ang ginawa ninyo sa akin. Ginugol ninyo ang mga taon sa pagtatakip ng konsensya sa pamamagitan ng mga regalo. At ngayon handa kayong hatiin ang lahat sa isang bagong dating." Huminga ng malalim si Lorenzo at nagpahayag, "Hindi kita kailanman itinuring na kapalit ng anuman, ngunit hindi ko rin hahayaan na hamakin mo ang iyong kapatid." Lalong tumaas ang tensyon nang sabihin ni Isabela nang walang pag-aalinlangan, "Pinili kong manatili sa inyo noong naghiwalay kayo dahil alam kong may ginhawa rito at hindi ko ipagkukunwari na dahil iyon sa pagmamahal." Mabigat ang katahimikang sumunod. Tinitigan ni Lorenzo ang nakatatandang anak at sumagot, "Kung kinikilala mo iyan,
Panahon na para pumili ka kung anong klaseng tao ang nais mong maging ngayon. Itiniklop ni Isabela ang mga braso at iginiit. Hindi ko hahatiin ang espasyo ko sa isang taong dumating lamang para kunin ang palaging akin. Nanatiling tuwid ang tindig ni Amara at sinabi, "Wala pa namang akin dito. Sinusubukan ko lamang unawain kung sino ako." Sa matatag na tinig at wala ng pag-aatubiling madalas niyang ipinapakita, idineklara ni Lorenzo, "Nasa tamang edad ka na, Isabela, at hindi ko nasusuportahan ang mga asal na nakasasakit sa iba. Kung hindi mo kayang igalang ang iyong kapatid, kailangan mong tahakin ang sarili mong landas sa labas ng bahay na ito." Nanlaki ang mga mata ni Isabela at sumagot, "Pinalalayas ninyo ako dahil sa kanya?" Hindi binawi ni Lorenzo ang desisyon at sinabi, "Hinihingi ko ang respeto, isang bagay na dapat natural sa isang pamilya." Sa mga sumunod na araw, naging hindi na matiis ang kapaligiran sa mansyon. Patuloy na tinutukso ni Isabela si Amara sa pamamagitan ng mapapait na komento, ngunit hindi na niya natatagpuan ang dating pagpayag ng ama. Nang mapagtanto niyang tapos na ang mga automatikong pribilehiyo, sinubukan niyang hikayatin si Lorenzo na baguhin ang pasya. "Ako ang matagal nang narito, hindi ninyo ako maaaring palitan basta-basta," katuwiran niya. Sumagot siya, "Wala akong pinapalitan, itinatama ko ang mga pagkakamaling ako mismo ang nagparaya." Hindi nagtagal, umalis si Isabela sa mansyon. Wala na ang ginhawang nakasanayan niya, kinailangan niyang maghanap ng trabaho at masanay sa isang rutinang hindi niya kilala. Sa kanyang pag-alis, sinubukan pa rin niyang panatilihin ang mapagmataas na tindig, ngunit alam niyang haharap siya sa tunay na pagsubok sa unang pagkakataon. Pinanood siya ni Lorenzo habang tinatawid ang tarangkahan at mahinahong sinabi, "Maaari kang bumalik kapag natutuhan mong mas mahalaga ang respeto kaysa katayuan." Samantala, inimbitahan ni Amara si Rogelio na tumira kasama niya sa mansyon. Pumasok siya ng may maingat na mga hakbang, pinagmamasdan ng malawak na espasyo nang hindi nawawala ang pagiging simple. "Ayokong baguhin nito kung sino ka," sabi niya. Sumagot si Amara, "Hindi nito babaguhin. Maari tayong magkaroon ng mas ginhawang buhay nang hindi nawawala ang itinuro ni Mama." Narinig ni Lorenzo ang pag-uusap at idinagdag, "Ang bahay na ito ay nangangailangan ng mga pagpapahalaga, hindi lamang ng karangyaan." Nagpasiya si Lorenzo na igalang ang alaala ni Marites at sinimulan ang pagtatatag ng isang pundasyong nakapangalan sa kanya na nakalaan upang tumulong sa mga kabataang nasa maselang kalagayan. Sa pagpapaliwanag ng kanyang layunin, sinabi niya, "Hindi ko mabubura ang nagawa ko, ngunit maaari kong gamitin ang mayroon ako upang baguhin ang ibang mga kwento." Sinuportahan ni Amara ang desisyon at nagsabi, "Kung para ito sa tunay na pagbabago, sulit ang lahat." Isang tahimik na gabi, pinagmamasdan ni Lorenzo sina Amara at Rogelio na nag-uusap sa beranda. Ibinabahagi ang isang kasimpleng kabutihang taliwas sa laki ng mansyon. Huminga siya ng malalim at marahang bumulong sa sarili. "Muntik ko nang mawala ang dalawa, ang isa dahil sa pagkakamali at ang isa dahil sa pagmamataas." Nang maunawaan niyang hindi niya mabibili ang pagmamahal na pinakawalan niya, nagpasya siyang ang bawat kilos mula roon ay dapat patunayan sa pamamagitan ng gawa at paninindigan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya naghahanap ng agarang kabayaran kundi ng tunay na pagbubuo. Nauunawaan na ang pamilya ay hindi pinananatili ng pera kundi ng pananagutan, respeto at presensya. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na makikita mo ngayon sa iyong screen. I-click mo lamang upang mapanood. Sa mundong maraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Nakakatulong ito sa amin upang maipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi mo ito. Maaaring tila maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.